Judy at hindi na magkandaogaga sa pag-iisip ng dapat gagawin niya sa ina para lang gumaling ito. Panay ang ubo at nilalagnat ang kanyang ina. "Ma, isugod na kaya kita sa ospital," tarantang wika ni Judy. Umiling-iling ang ina. "Magiging maayos sila na ko bukas anak," wika nito. "Pero ilang araw na yung ubo at lagnat mo ma," sabi ni Judy. 6 na taong gulang si Judy noon nang namayapa ang kanyang ama dahil nasagasaan ito habang nagmamaneho ng motor pauwi. Mula noon ay mag-isa na siyang itinataguyod ng ina sa abot ng makakaya. Upang makakain sila ay tumatanggap ito ng mga labahin sa halagang 300 piso at minsan-minsan na naglilinis ito ng mga bahay sa ganung ring halaga. Nang magdalaga naman siya ay naging katuwang siya ng ina sa paghahanap buhay habang nag-aaral. Nagtitinda siya ng kung ano-ano sa paralan para may pambaon at pagkatapos ng klase ay tumatanggap din siya ng labada upang may pandagdag sa gastusin nilang mag-ina. Noon may nag-alok sa mama niya na ampunin siya. Ninong at ninang niya iyon sa tagal ng pagsasama ng mag-asawa ay hindi man lang nagkaanak. Inalok nito ang kanyang inang ampunin siya. Nangako ang mag-asawang gaganda ang buhay niya at sisiguraduhin ang kanyang pag-aaral at gaganda ang buhay niya sa puder ng mga ito. Ngunit na imbis na tanggapin ang magandang alok ng mag-asawa ay mariin iyong tinanggihan ng kanyang ina. Ayon pa rito'y kakayanin nito ang lahat ng hirap basta makasama lang nito ang anak. Hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan kung bakit kailangang pahirapan ng ina ang sarili kung pwede naman sana nitong tanggapin ang alok ng ninong at ninang niya noon. Kung nagkataong ibinigay siya ng ina sa dalawa, malamang hindi niya nararanasan ang ganitong klaseng hirap. Makalipas ang 2 linggo ay gumaganda na ang lagay ng kanyang ina. Ngunit hindi pa masyado at halatang kailangan pa nito ng mahaba-habang pahinga para mabawi ang lakas. Ngunit nakita niya itong tumatanggap na naman ng labada dahilan upang mainis siya at magalit. "Sabi ko naman sa iyo ma, na magpahinga ka na muna at ako nang bahala dito sa bahay. Baka magkasakit ka na naman. Ako na naman ang mamomblema sa iyo. Pakiusap naman ma," sabi ni Judy. Nainis siya at naiyak na lamang dahil sa tigas ng ulo nito. Kaya naman siya na muna ang kakayod para sa kanila. Huwag na muna itong gumalaw dahil ayaw niyang magkasakit na naman ito. "Gusto ko lang naman makabawi sa iyo anak. Alam kong nahihirapan ka, kaya gusto kong makatulong sa iyo," sabi ni ina. "Alam mo naman pala na nahihirapan ako. Bakit kasi hindi mo na lang ako pinampon noon? Hindi ko sana nararanasan ang nararanasan ko ngayon at hindi ka sana naghihirap na ganyan," maiyak na sabi ni Judy. "Ayoko lang namang mahiwalay ka sa akin anak," umiiyak na sabi ng ina. "Magkasama nga tayo ma, pero nahihirapan naman tayo pareho," dagdag ni Judy. Hindi na sumagot pa ang kanyang ina. Hinayaan na lamang nito ang sariling umiiyak ng umiiyak. Kung ano man ang nasa loob nito ay hindi alam ni Judy. May mga desisyon ang kanyang ina na minsan hindi niya maintindihan. "Kayod kalabaw," iyon ang pinakamalapit na salitang kaya ikumpara ni Judy sa sarili. Habang nag-aaral kasi siya ay nagtrabaho siya at umangkayod para sa kanilang dalawa. Mabilis na lumipas ang panahon at ngayon nga ay graduate na siya sa kanyang tinapos na kurso sa kolehiyo. Salamat sa Panginoon at nakayanan niya ang lahat kasama ang ina. Matapos tanggapin ang kanyang parangal sa entablado kasama ang umiiyak na ina ay masinsinan niya itong kinausap ang masayang tinignan ang hawak niyang diploma pati ang suot niyang toga. "Masaya ako anak sa naabot mo at naabot at sa maabot mo pa," sabi ng kanyang ina. Hindi siya sumagot. Masayang-masaya ang puso niya at wala siyang mahagilap na salitang nais sabihin. "Alam ko na darating ang araw nito na makikita ko lahat ang tagumpay at salamat sa Diyos dahil hindi niya ako binigo. Pasensya ka na kung kinakailangan mong pagdaanan ang hirap kasama ako. Ayoko kasi mahiwalay sa iyo anak. Gusto kong nariyan lang ako sa tabi mo habang
Inaabot mo ang lahat ng pangarap mo. Handa akong maghirap, anak. Kahit gumapang ako, basta kasama kita. Umiiyak ng ligat ng ina. Ngayon niya lang mas naintindihan kung bakit mas pinili nitong huwag siyang ibigay sa ninong at ninang niya noon. Nais pala nitong masaksihan ang lahat ng nangyari sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ang ina at nagpasalamat. Kung ibinigay rin siguro siya ng kanyang ina noon sa ninong at ninang niya, ay baka magkaroon din siya ng galit dito. Salamat mo at hindi mo ako ibinigay sa iba, sabi ni Judy.